Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Simulan natin. Taong 1960. Alas 8 na yun ng gabi nang makarating ako sa bahay. Hapong-hapo ako mula sa maghapong paglalakad. May kalayuan naman kasi ang kabilang barangay mula sa amin. Kung hindi nga lang ba mahalaga ang sadya ko, ay hindi na ako pupunta sa lugar na yun. Galing ako sa kabilang baryo sa aming mga kaanak para ipaalam sa kanila na kamamatay lang ng ama kong si Armando. Tuluyan na siyang sumuko sa karamdaman niyang sakit sa puso. Ayos lang naman siya kahapon. Nakikipag-usap at sumabay pa sa amin sa pananghalian. Nang gumabi na, ay nagkagulo nga sa bahay dahil sa problemang dala ni Lori. Pag-uwi niya dun. At dun na kami natakot sa kinahinatnan ni Papa. Umuwi si Lori mula sa ilang buwang pagtatrabaho mula sa Cebu. Hindi siya nagpapadala kahit na sa totoo lang, kailangan namin ng pera nun para sa mga maintenance na gamot ng aking ama. Wala siyang maipadala dahil ang rason ni Lori, marami raw siyang gastusin kasama na ang bahay at ang kanyang pagkain. Hinayaan namin siya. At baka nag-a-adjust lang muna sa mga gastusin niya. Nagtrabaho rin ako at pumasok bilang serbidor sa isang kainan para masuportahan ang mga pangangailangan ng aming ama. Hindi ko na siya hinahayaang magtrabaho dahil nga sa sitwasyon niya. Pero kung kailan maayos na ang trabaho ko, saka pa umuwi si Lori. Dala ang isang malaking problema na tuluyang nagpaguho sa aking mundo. Dahil pagka-uwi ni Lori, nanlupay-pay bigla si Papa at hindi na nagawang makabawi pa. Buntis si Lori at umuwing hindi kasama ang ama ng dinadala niya. Sa kadahilan ng hindi na ito inako ang obligasyon. Kasama pa ang baluktot na rason na naglalaro lamang daw sila ng mga panahon yun. Galit na galit ako sa kanyang sinapit at nangangatin na ang kamay ko para pagbuhatan siya ng kamay. Pero naroroon si Mama na halos maglupasay na sa pagmamakaawa na kung po pwede ay huwag na daw kaming magkasakitan. Harap-harapan kong ibinubundon kay Lori ang sisi dahil sa nangyari kay Papa. Wala siyang karapatang tawagin at angkinin itong ama dahil hindi niya ito nirespeto. Kahit niyang ibuburol ng aming ama, ay hindi ko siya pinapansin. Dahil sa labis na lungkot, galit at pagtatampo na rin dulot ng kanyang ginawa. Inalalayan ko siya. Kahit siya itong sa pagkakaalam namin ay may matinong trabaho, pero ako pa ang nagpapadala ng konsumo sa kanya. Hindi ko naman sa kinakwentahan pero nakakainis lang na ang paghihirap ko ay ginagantihan niya ng purong sakit ng loob. Ang mga nakakainis pa, natututo na siyang sumagot ng pabalang sa amin. Si Mama naman ay walang magawa kung di iyak ng iyak. Kahit ngayon nagkagano na si Papa, ay pinagsasabihan ko siyang pagalitan si Lori pero hindi magawa ni Mama. Baka raw siya pa ang maging dahilan sakali mang malaglag ang dinadala nitong bata. Hindi ko na pinansin pa si Lori nang dumating ako sa bahay. Alam kong ilang beses na niya akong tinawag pero nagbibingi-bingihan lang ako para hindi siya pansinin. Kahit ang pag-aabot niya sa akin ng kape ay sinadya ko talagang huwag tanggapin para sumakit naman ang kalooban niya. Tingin ko kasi
Baliwala sa kanya ang pagkamatay ni Papa. Nang muling lumapit siya sa akin para kumprontahin ako, ay galit na sinabi ko sa kanya na kasalanan niya na namatay si Papa. Imbis na magluksa kami, ay nagwala ako sa harap ng kabaong niya at sinisi ko ang lahat kay Lori dahil sa matinding galit ko sa kanya. Wala kang utang na loob! Pagkatapos kang pag-aralin, ibigay lahat ng gusto mo. Ito ang gaganti mo. Tapos ngayon, ikaw pa matapang. Akala mo kung sino ka nagdidesisyon sa lahat ng bagay. Hindi lang sa'yo umiikot ang mundo, Lori. Nagpabuntis ka lang sa isang hindi nakikilalang lalaki. Mayabang ka pa. Nang gagalaiti kung saan. Kahit inaawat at sinasaway na kami ng aming mga kaanak, ay hindi ako nagpaawat. Tumungayaw sa lahat ng bagay na ikinagagalit ko ng husto sa kanya. Sa totoo lang, ay ako ang pinakapasensyosong tao sa mundo. Pero sobrang na kasi ang ginagawa niya. Naroon pa ang kanyang ugali na gustong kontrolin ang aming ina, na gawin ang mga bagay na hindi naman talaga dapat. Pumalahaw ng iyak si Lori at nagdrama sa harapan. Sinabi pa niya sa mga tao na umiibig lamang siya at hindi sinasadyang mabuntis. Baka kung talagang hindi ko siya kayang tanggapin, ay pwede ko daw siyang patayin para sa ikatatahimik ng kanyang kalooban. Gigil ako na inambahan ko siya at hindi pinansin ang may umbok na niyang tiyan. Pinakaayaw ko sa lahat ay yung ginagawa ng ang bawal, tapos iiyak-iyak kapag nagsisisihan na. Nung mga panahon na yun, ay wala akong pakialam kung anong isipin ng mga tao sa akin. Kesyo masama akong kapatid at mapanakit. Gusto kong pagsisihan niya ang mga bagay na ginawa niya. Lalo na't siya ang may pinakamalaking parte na dapat pagsisihan. Nang maramdaman ni Lori na hindi siya mananalo sa akin, ay tahimik siyang pumasok sa kanyang kwarto at hindi na nag-ingay pa. Hindi ko alam kung ano ang kanyang ginagawa, pero hindi ko pinagsisisihan ang ginawa kong pagsinghal sa kanya. Isa siyang irresponsableng anak na walang ginawa kundi ang magpaligaya lang sa sarili sa halip na magpasalamat sa kanyang mga magulang. Nang kumalma na ang lahat sa loob, ay buong mapagkumbabang humingi ako ng pasensya sa mga taong nakasaksi sa aking ginawa at napanatag ng maintindihan naman nila ako. Sa kalagitnaan ng lamay ay may isang hindi nakikilalang lalaki kaming napansin na pumasok sa loob ng sala. Napansin kong medyo kakaiba ang kanyang kilos dahil umiiyak siya kahit walang luha. Naroroon pang kakaiba ang kanyang uri ng damit at may nakakadiring amoy na masangsang at malansa. Lahat tuloy ay napapatingin sa kanya, pati na rin ako. Tingin ko pa naman sa lalaki ay hindi mapakali. Para bang may nalalanghap siyang kung ano sa hangin at panay ang paglingon-lingon niya sa paligid. Nang lumapit sa akin ang aking tiyuhin at paalalahanan akong huwag makumpiyansa, ay napatitig ako sa lalaki. Panay ang kamot nito sa kahit saang parte ng katawan at basta na lamang lalapit sa kadudungaw sa nakahimlay kong ama na tila ba natatakam at naglalawi pa. Hindi ako nakatiis at tinanong ko ang lalaki kung sino siya at kung kakilala ba niya ang aking ama. Ngunit laking gulat ko nang bigla na lamang siyang pumalahaw ng iyak sa harapan pa ng maraming tao. Nakakarindi at nakakahindik ang kanyang paraan ng pag-iyak. Para akong kinikilabutan at maging sa kahit sinong makakarinig. Lahat tuloy ng taong naroon ay natuon ng atensyon sa kanya dahil maging ang aking mga kapitbahay ay hindi kilala ang nasabing lalaki.
Makalipas pa ang ilang minuto, basta na lamang din itong naglakad palabas ng bahay namin nang walang lingon-lingon at tila ba parang walang nangyari. Naging hudyat yun ng aming pagkagulat nang may lumagabog sa aming bubungan at sinabayan ng matinis na sigaw ni Lori na nasa loob ng kanyang kwarto ng mga sandaling yun. Halos lahat ay nagkakagulo at gustong pumasok sa loob para tingnan kung anong nangyayari. Kaya napasilip na rin ako dun. Sa pagkakataong yun, ay nararamdaman kong hindi na siya umaarte lang dahil kitang-kita ko ang tindi ng kanyang takot. Idagdag pa ang tigbi-tigbi niyang pawis at nanginginig ang nanlalamig niyang mga kamay. Si Mama ang unang nakadalo sa kanya at tinanong kung anong nangyari. Ayon kay Lori, nakahiga lamang daw siya sa kama matapos kaming magtalo kanina. Nang bigla siyang hindi na makagalaw at maski ang pagsigaw ay hindi niya magawa. Nagsimula siya magpupumiglas at magsisisigaw. Pero nasindak lang lalo siya nang mapagtantong ang diwa niya lamang ang sumisigaw at naghahanap ng paraan para makagalaw. Tila siya napipi at maski umano ang pagtawag sa may kapal, ay nakalimutan niyang bigla. Para daw siyang binabangungot ng gising. Kaya naman niyakap siya ni Mama. Panay pa ang tingin niya sa bintana, dahilan para utusan ko sila na madilim na sa labas at gumagawa pa kayo ng eksena. Ipinasara ko din ang bintana at hindi ko na sila pinansin pa. Mabuti na lamang. Matapos ang pagsigaw ni Lori ng gabing yun, ay wala nang kababalagan pang nangyari hanggang sa tuluyan ng mag-umaga. Dahil walang embalsamo ang aking ama, ay kinailangan siyang ilibing kaagad kinaumagahan. Marami ang nakiramay at nagluksa sa pagkamatay ng aking ama. Sa kabila ng aking galit, ay pinakalma ko ang sarili at hindi na lang tinapunan ng tingin si Lori para wag na muna kaming mag-away. Hindi ko talaga maiwasang ibuntun ang galit sa kanya sa halip na intindihin ko siya. Masyado akong nasaktan sa pagkamatay ni Papa. Ako kasing taong tipong tahimik lang at mahilig mapag-isa. Sa mga panahong wala akong mapuntahan, ay ang aking ama ang aking naging karamay. Napapansin ko na mula nang matapos naming mailibing si Papa, ay panay ang pagsunod ni Lori sa akin. Hinahawakan pa niya ang aking kamay at sinasabing hindi ko raw siya naiintindihan. Sa tuwing nagtatangka siyang makipag-usap sa akin, ay umiiwas ako at bumuo ng tila hindi nakikitang pader sa pagitan naming dalawa. Mukhang nakakaramdam naman si Lori dahil nang makauwi kami sa bahay matapos ang paghahatid namin kay Papa sa huling hantungan, ay hindi na siya muli pang nangulit sa akin. Lumipas ang panahon. Pagsapit ng 7 buwan ng kanyang tiyan, ay halos hindi na siya maiiwan ni Mama. Madalas daw kasing bangungutin si Lori at nababalisa sa gabi. Mas nagiging malikot daw ang sanggol sa kanyang sinapupunan dahilan para maapektuhan ang kalusugan niya. Nangayayat din ang kapatid ko at nagsimula ng manlalim ang mga mata na tila ba hindi natutulog. Naging mahina na din siya sa pagkain na kung minsan ay nakakaya niyang huwag kumain sa isang buong araw. Dahan-dahan na akong tinatablan sa mga nangyayari sa kanya, lalo na't nakikita ko kung gaano kalala ang sitwasyon niya. Kapag may mga tao naman sa bahay at tinatanong siya at kung sinong ama ng kanyang dinadala, ay yumuyuko lamang siya at hindi na sumasagot. Sa 8 buwan ng kanyang tiyan, tuluyan na akong nakipagbati sa aking kapatid. Winasa ko na ang hindi nakikitang pader na ginawa ko para dumistansya sa kanya. Tinigis ko siya ng matagal at kalam kong hindi yun tama. Sabi nga ng mga nakakatanda, kapag ang isang buntis ay nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa isang kapamilya,
posible raw itong makarma at mahirapan sa panganganak. Kaya naman nakapagdesisyon na ako dahil alam ko rin naman hindi magugustuhan ni Papa ang ginagawa ko sa aking kapatid. Hindi ko alam, pero kinurot ang aking puso nang isang tipid ng ngiti lang ang iginanti niya sa pakikipag-usap ko sa kanya. Wala kaming formal na batian. Basta ko lang siya dinalhan ng aratiles na alam kong gustong gusto niya. Hindi ko pa mapigilang mapapikit ng mariin nang matapos ko siyang iwanan sa silid ay nasilip ko siyang umiiyak habang kinakain ng aratiles. Tingin ko ay nasobrahan ako sa pananakit sa kanya sa pamamagitan ng aking mga pananalita at labis ko itong pinagsisisihan. Pagsapit ng kanyang kabuwanan, isinugod namin siya sa ospital at labis na natakot nang malamang 50-50 ang tsansa niyang mabuhay. Kailangan pa niyang isailalim sa cesarean dahil masyadong malaki ang bata kumpara sa bunyeto. Maayos namang naisilang ang kanyang sanggol, ngunit biglang naging delikado ang sitwasyon ni Lori. Pinapirma na kami ng waiver ng doktor nang makita namin siyang nagdurusa sa hirap niyang paghinga. Hindi ko alam kung magwawala ba ako dahil sa nangyayari sa kanya. Masyadong malaki ang pagkukulang ko sa aking kapatid. At kung kailan gusto kong bumawi sa kanya, ay mukhang magiging huli na ang lahat. Paunti-unti na lang ang kanyang paghinga nang may inaabot siya sa akin. Hindi na niya magawang magsalita dahil tingin ko sa kanya ay tila ba isdang iniahon sa tubig. Wala akong ginawa kundi magwala sa loob ng silid niya sa ospital at umiyak ng umiyak hanggang sa tuluyan na nga siyang pumanaw bandang 2:00 ng umaga. Matapos namin siyang ilibing, saka pa lamang ako nagkalakas ng loob na basahin ng liham niya. Ayon sa nakasulat, kilala niya naman talaga ang tatay ng kanyang ama. Sa katunayan ay nakahanda na siyang magpakasal sa lalaki matapos nila makapagpaalam sa amin. Kung hindi lamang siya may natuklasang kakaiba sa kanyang kasintahan. Sumama siya sa probinsya ng mga ito at nakipagkilala sa mga magulang. Akala niya magiging masaya ang pagpunta niya, pero naging bangungot raw ito para sa kanya. Kumakain daw ng tao ang mga ito at nadiskubre niyang mga aswang ang kaanak ng kanyang kasintahan. Dahil sa tindi ng galit, iniwan niya ang lalaki at nagpa siyang bubuhayin ng anak ng mag-isa. Ngunit hindi siya nito pinatahimik. Ang lalaking dumalo sa burol ni Papa at ang gumagambala sa kanya sa gabi ay ang mismong kasintahan niya. Hindi ko nga alam kung isang milagro ba ang nangyari. Dahil nang iimbalsamo ng mga doktor ang kanyang katawan, ay nagimbal kami ng mapag-alamang wala na pala siyang puso at atay. Hindi namin alam kung paano ito nangyari. Malinaw na inaswang si Lori ng kanyang dating kasintahan. Ngunit hindi ako makakapayag na gagawin niya ito sa sarili niyang anak. Inako kong akin ang aking pamangkin at ibinigay ang lahat ng bagay ng kinakailangan niya. Sa ngayon, may asawa na ang aking anak-anakan at masaya rin ako sa piling ng aking 3 apo. Hindi ko na din napapansin na ginagambala kami ng kanyang aswang na ama, lalo na't hindi din naman ito nagpapakita sa amin kahit kailan.